Praise the Lord. What a beautiful hymn na ating inawit, mga kapatid, no? And for today's service, I would like to invite ang bawat isa na buksan natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Revelation. So we're going to proceed with our Lectio Continua, ang ating series dito sa Revelation. At nandito na po tayo ngayon, mga kapatid, no, sa verses 12 to 20. At ang ating title is The Glorified Christ and the Golden Lampstand, no? Yan po yung ating title. At siguro for everyone, babasahin ko po ito sa ESV version, pero ipaliwanag natin ito sa Tagalog, mga kapatid. So, ito po yung sabi ng Biblia. And then I turned to see the voice that was speaking to me, and in turning, I saw 7 golden lampstands. And in the midst of the lampstands, one like a son of man, clothed with a long robe and with a golden sash around his chest. The hairs of his head were white, like white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. His feet were like burnished bronze, refined in a furnace, and his voice was like the roar of many waters. In his right hand he held the 7 stars. From his mouth came a sharp, two-edged sword, and his face was like the sun shining in full strength. And when I saw him, I fell at his feet as though dead. But he laid his right hand on me, saying, "Fear not, I am the first and the last and the living one. I died, and behold, I am alive forevermore. And I have the keys of death and Hades. Write therefore these things, that you have seen those that are and those that are to take place after this. And as for the mystery of the 7 stars that you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands, the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches." Let us go to the Lord in prayer. Aming dakilang Diyos, Lord, ang iyong bayan, habang binabasa namin ang iyong salita, kami namangha sa nakita ni John, Panginoon. Nakita niya yung kadakilaan mo. At ang aming tanging panalangin sa araw na ito, sa espesyal mo na araw, ay nawa makita din namin, Lord, kung ano yung nakita niya. Makita namin ang kahalagahan ng iyong iglesia, at mas lalong makita namin ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo na siya who is exalted there in heaven. Ang kanyang glorified na katayuan ngayon, Panginoon. At nawa, yung gaze na ito, yung vision, the sight of His glory, will melt our heart to give utter due reverence to Him and love Him even more. And be confident dito sa buhay namin na kahit anumang mangyari, alam namin na ikaw ang naghahari sa langit at lupa. At ikaw ay nariyan sa kalagitnaan ng iyong iglesia at patuloy na sumasama sa Kanya hanggang sa katapusan. Salamat sa salita na ito, at gamitin mo nawa ang iyong lingkod upang maturo ito ng may kalinawan at madaling intindihin para sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. In Jesus' name, Amen. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang imperial state crown, according sa RCT.UK or the Royal Collection Trust, itong
corona na ito that was worn by George VI. Ito yung hari ng United Kingdom, no? In 1937. Itong corona na ito, mga kapatid, aside na ito'y binubuo ng 2,868 diamonds, it is mounted with a number of historic stones. Yung mga historical na bato nandito sa kanyang corona, no? And many of which have legends associated with them. So, iba't ibang mga bato, mga kapatid dito, may mga historical na mga significance, no? May mga stories. The crown also includes Cullinan II, the second largest stone cut from the great Cullinan diamond. So imagine yung isa sa second greatest cut ng Cullinan diamond, mga kapatid, nandito sa diadem na ito, sa crown na ito, the largest diamond ever discovered. Siguro before ito nabuo, itong crown na ito, no? People or a visitor may come to that particular jewelry shop and he saw the few pieces of diamonds nga later on ilalagay doon sa crown, no? Siguro if any of us maimbitahan para tingnan lang yung mga diamonds at mga jewelry na yun, kahit ilang pieces lang, sobra tayong mabanghag. Grabe ang ganda, no? Makaptivate tayo sa beauty at kinang na nagniningas doon sa mga diamond na ito, no? It will evoke admiration sa atin. Ngunit ang tunay nitong halaga, itong mga jewelries na ito, mas all the more mo siyang ma-appreciate, mas all the more mo siyang ma-admire, higit mo siyang masilayan kapag nakikita natin na ito bilang bahagi ng corona ng hari. That this is not just a discrete diamond, but this diamond is one of the jewelries na sinuot ng isang dakilang hari. At dito natin makikita lalo ang mga diamante sa kanyang kagandahan na ito'y sumasalamin sa kalawalhatian ng isang hari. That this is not just a diamond. This is a diamond that is part of the crown of the great king. Doon natin ma-appreciate all the more, di ba? Now, in the same way, mga kapatid, every local church, parang lalaikan natin ito sa para din silang mga jewelry, na meron din silang kinang, no? Pero ang bawat kinang nitong iglesia or itong church, no, na tinuturo dito sa Revelation ay nagmumula being a golden lampstand, right? Or kandelero. Nagmumula ang kanyang kinang sa kaluwalhatian at liwanag ng kanyang hari na si Kristo. Kaya ang mensahe natin for this morning, mga kapatid, hangad ng Diyos na makita natin ang kagandahan at kahalagahan ng iglesia bilang tagapagdala ng kanyang liwanag, ng kanyang kinang, at makita natin ang kaluwalhatian ni Kristo na nagliliwanag sa gitna nila. Itong mensahe ito is napakahalaga, mga kapatid, dahil ito ma-realize natin kung gaano kahalaga na mapabilang sa isang iglesia. At gaano ka-importante at gaano kahalaga ang iglesia sa mata ng Diyos, no? Pero ang kahalagahan nito ay dahil kay Kristo. Alam natin yon, no? And at the same time, sa bawat debosyon na ating gagawin, sa bawat private reading natin, makikita natin ang kahalaga na hanapin si Kristo sa Biblia. Hanapin siya sa mga kantang inaawit natin. Hanapin niya siya sa ating mga pagdarasal, sa kanyang salita. Makita natin yung kanyang kaluwalhatian now that He is exalted in the heavenly
places in the right hand of the Father. But before this, dalawang bagay ang titingnan natin. Una, see the preciousness of the church. Makita natin yung kahalagahan ng iglesia. And number two, see the glorious person of Christ. Itong vision na nakikita ni John, dalawang bagay yung nakita niya. Nakita niya yung golden lampstand, nakikita din niya yung Son of Man in the midst of it na punong-puno ng mga description, ng mga metaphorical na hindi tayo sanay sa mga metaphors, no? Pero let's try to dig into it, mga kapatid, one by one. So, dito sa verse 12, alam natin itong revelation. Sinulat ito ni Juan para sa 7 iglesia sa Asia Minor na nag-undergo ng great persecution, no? Sinulatan niya ito, pinadalhan siya ng sulat ang itong 7 iglesia na ito para palakasin sila, to encourage them that they have a God, no? Na magpoprotekta sa kanila, mag-enable sa kanila to persevere, and at the same time, they have a God that will correct them sa kanilang mga maling practices. At later on, sa susunod, no, na siguro next Sunday, ito na yung matatalakay natin, yung bawat iglesia na merong commendation itong Diyos, this Son of Man who is in the midst of the churches. Meron siyang commendation, meron siyang complaint, at masasalamin natin kung alin sa mga iglesia nito tayo na bibilong, nakakategorize. So first, tingnan natin yung vision ni John. At sabi niya sa verse 12, ako'y lumingon upang makita kung kanino ang tinig na nagsasalita sa akin. He heard the voice and he turned around to see sino yung nagsasalita sa kanya. At sa aking paglingon, sabi ni John, nakita ko. He saw something, no? Nakita ko ang 7 gintong ilawan or the 7 golden lampstands. Yun yung unang vision na nakita ni John, no? So, important to note here na ipinakita ng Diyos kay Juan ang mga iglesia, kasi maintindihan na natin, mga kapatid, no, sa verse 20 pa lang, sino itong 7 golden lampstands. Sinabi sa verse 20 na ito ay tumutukoy sa 7 iglesia, no? Mga kapatid, ang unang ipinakita kay John dito na vision, the 7 golden lampstands. So, itong lampstand or kandelero or ilawan, no? Very known ito sa mga Hudyo na nagbabasa ng Revelation. Kasi in the temple, di ba meron ditong outer court sa temple, meron din siyang holy place, meron din siyang Holy of the Holiest or the most holy place. Itong golden lampstand, mga kapatid, nandun ito sa holy place. Nakatayo ito doon sa holy place, at siya yung nagpo-provide ng liwanag since walang mga bintana ang templo, no? Na magbibigay ng liwanag doon sa holy place. Now, this golden lampstand, siya yung magbibigay liwanag doon, no? Nagsisilbing liwanag sa templo, at para sa mga theologians, mga kapatid, ito'y sumisimbolo sa role ng Israel to function as the light of the nations, no? Which ultimately refer to Christ, which is the light of the world. Pero yun yung tinitingnan nila. Ang napapansin natin, in the book of Zechariah din, no wonder the prophet saw 1 golden lampstand and 7 lamps on it. Iba ang nakita sa vision ni Zechariah sa nakita ni John. Kasi ang nakita ni Zechariah, isang lampstand, 7 lampara, 7 lamps. Ang nakita ni John, mga kapatid, 7 lampstand, and each of them meron siyang lamps. Iba yung lamp, iba din yung lampstands, di ba?
So, sa time ni Zechariah, isa lang ang lampstand, 7 lamp. Okay? Now, ang reason nito mga kapatid, why 7 lampstand ang nakita ni John, because in the Jewish culture, in the Jewish language, itong 7 mga kapatid, hindi po ito i-interpret natin na literal. Okay? Naalala natin na itong Revelation, apocalyptic, isa sa kanyang genre is hindi lang siya episode or prophetic na nagbibigay ng prophecy, may isa din siyang genre na tinatawag nating apocalyptic. Pag apocalyptic yung literature, ibig sabihin po mga kapatid, binubuo siya ng mga maraming metaphors, mga symbolical na mga elemento, kagaya ng Ezekiel, Zechariah. No wonder yan siguro mga top pinakamahirap basahin sa Bible, no? Ezekiel, Zechariah, Revelation. Ito yung mga punong-puno na mga symbolical, no? Na mga elemento. Now, first, the number 7 in the Bible, mga kapatid, it implies completeness. Kagaya nung Sabbath kanina, di ba? Si Christ, meron siyang 7 I ams, no? So, meron siyang 7 I ams, marami pa siyang mga 7 na ginagamit na pertaining to the completeness, no? A man is 6, incomplete, mga kapatid, no? But 7 is always the number of God, no? Ang 7. So, here, mga kapatid, nung in-apply itong 7 dito sa lampstand, no? Ito yung nagpapakita na dahil 1 lang sa kanila sa Israel, because previously they were thinking na ang true Israel, the true servant of God, ay yun lang mga Hudyo na nandun sa Israelita. All else, ang mga hintil, wala silang salvation, not unless pupunta sila doon sa Israel. So from history, sa pag-progress ng revelation ng Diyos, doon sa Old Testament, pinapakita niya muna dito na ang true servant of God is the nation of Israel, which is the one golden lampstand. Okay? Pero here, sa pag-progress ng revelation sa Diyos, pagdating na dito sa bagong tipan, no, ipinapakita na ang true Israel ay hindi limitado sa etnisidad ng mga Hudyo. Pinapakita na ngayon dito sa New Covenant that the true Israel consists of elect Gentiles expanding and constituting the complete number of the Church of God. Kaya tayo, kahit mga by ethnicity, mga hintil tayo, hindi tayo Israelites, but we belong to the true Israel. At sa Israel, even though meron dong mga Israel by ethnicity, pero may mga hindi hinirang doon na Israel, hindi ligtas na mga Israelita. Kaya sabi sa Romans 9, not all Israel are Israel. Kasi ang tunay na Israel, yung hinirang ng Diyos at kasapi ang mga Gentiles dito. So in the New Covenant, pinapakita ni John ang greater revelation na ang nakita niya doon, ang 7 lampara consisting of all the people of God, consisting the promise fulfilled, no? Dito mga kapatid. So even though may 7 churches dito sa Revelation, hindi to limitado sa kanila. It is pertaining ultimately to the universal church. Sinisimbolo nito yung 7, yung kabuuang iglesia or the universal church, no? Now, sabi ni J.K. Beale sa kanyang commentary, the shift from 1 lampstand, ang pag-shift nito, in Zechariah to 7 in Revelation, stresses not only that this letter is intended for the church universal of the escalated end times, but also that the idea of true Israel is no longer limited to a nation, no? But encompasses all peoples who have faith in Christ. Now, aside sa 7
pinakita ni John sa atin na nakita niya 7, right? The complete number of the people of God. But he also see the nature of the church. Sinabihan niya dito, they are golden lampstands. No? So itong gold, alam natin mga kapatid, no? Pag sinabing gold, ano bang sinisimbolo ng gold? Every one of us can answer the question na ang ibig sabihin nito, if something is golden, something has great value. Precious, right? Ang gold. To be made of gold carries the idea of preciousness. So, bakit pa nilarawan ng Diyos na golden? Bakit nila niya sinabi, and he saw the complete number of churches? But why does God wants John to say that these churches are golden lampstands? Nais ng Diyos na makita ni Juan na ang mga iglesia, ang mga churches, mga kapatid, ay gawa sa ginto, napakahalaga, napakamahal. And indeed, elsewhere nababasa natin na ang church talaga is napaka-precious sa mata ng Diyos. No? Ang tanong, precious ba ang church because of some worth na likas sa Kanya? No. The reason why the church is precious, 1 Peter 1:18-19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa mga ninuno. Tinubos daw tayo, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. So bakit mahal ang church? Bakit mahalaga ang iglesia? Dahil ang kabayaran ng kanyang paglaya ay mas mahalaga pa sa mga diamanteng kumikinang. It's something that all of us cannot afford. It's something that Christ can only offer. Kailangan bayaran ng dugo ni Kristo ang iglesia para siya ay maligtas. No? So ang value niya, ang worth niya, infinite. Kasi infinite ang value ng death ng Panginoong Jesus. And this is what God desires that we all see. Ito yung nais ng Diyos na makita mo, makita natin, no? Na ating ituring ang iglesia na may ganitong halaga. Hindi sa dahil sila ay mismong likas na mahalaga. On our own, wala tayong halaga. Makasalanan tayo, di ba mga kapatid? Kundi ang kanilang halaga o kahalagahan ay derivative o hinango sa Diyos na nagligtas kanila sa kanyang sariling dugo. So, when you look at every member of the church, this person doesn't share my interests, doesn't share my hobbies, doesn't share the same status, doesn't share the same intelligence. But why do I have to love this person? Why do I have to value this person? Kahit itong pinakasimple na membro, bata, matanda, whatever situation or whatever work you have or whatever status you have, bakit mamahalin mo sila? Ang reason is because minahal sila ni Kristo. At mahalaga sila kay Kristo. No? Nawa, sa katotohanan ito mga kapatid, no, makita natin na ang bawat isa sa atin ay mahalaga. No? At ito din na nagtuturo sa atin na kung lahat ay equally mahalaga sa mata ng Diyos, no? We should be close to everyone. Hindi lang tayo gagawa ng mga circle of friends, no, na ito lang yung mga kaibigan ko, no? Ito lang yung friends ko. So, paano naman yung iba, no? Hindi ba mahal din naman sila ng Panginoong Jesus? Gaya ng pagmahal mo sa iba, no? So, we cannot be selective in the church. And this is what God desires, no? To see. Una, nakita natin yung the precious church. Ito yung nakita ni John. Anong pangalawang nakita niya?
Nakita niya na ang church is a lampstand. No? Not only it is precious gold, but it is also a lampstand. Meaning to say, ang iglesia, mga iglesia na nakita niya ito na light-giving church. Nagliliwanag sila ng iglesia. At we know na ang essence o ang diwa ng ilaw, no, ng lampstands is to give out light. Kasi kung ang isang lampara na hindi umiilaw, it ceases to be a lamp. Kasi ang purpose ng lamp is umiilaw talaga siya, mga kapatid. May iniilawan siya to make something more manifest or clearly seen. At makita natin dito sa Numbers 8:3 na exactly ganun yung purpose ng lamp, no? At sabi dito sa Numbers 8:3, at ginawang gayon ni Aaron, kanyang sinindihan ang mga ilawan, bakit? Upang magliwanag sa harap. Yeah, you see that? That's to give out light. Gaya ng inutos ng Panginoon kay Moses. And that's why ang iglesia, it's called elsewhere in the Bible as the light of the world, no? Sabi sa Matthew 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So this church that we belong, isa ito sa mga ilaw ng sanlibutan na nilagay ng Diyos dito sa ating komunidad, no? Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi matatago. So let your light so shine upon man, no? Pero ang nakikita natin dito, mga kapatid, no? While it's true na ang church ay dapat umiilaw siya at makita ito ng mundo to provide salvation for them, makita nila yung ebanghelyo na maliwanag. Pero ang iglesia din, mga kapatid, ay umiilaw kay Kristo. If there is one goal of the church dito sa mundong ito, ma-display niya yung glory ni Christ. Kasi wala siyang own light on its own. His light is the shining light that comes from Christ. Yung ilaw na nanggagaling kay Kristo. Kaya ang punto dito, nais ng Diyos na makita natin ang kahalagahan ng iglesia at ang kanyang dakilang tungkulin bilang ilaw ng sanlibutan. Mga kapatid, ang ating ilaw, ang purpose ng church dito, no? Hindi lang tayo magpalakas sa ating sanctification sa bawat isa natin, no? Kumbaga, hindi tayo nakakulong sa isang fence na dito lang tayo magpalakas. Kundi, ang church has a mission, no? Na maging ilaw siya ng mundo. Kaya dapat tayo mag-engage ng mga evangelism, mag-engage tayo ng mga ministry to reach out the community that is here para makita nila yung ilaw ni Kristo na ating pina-function. So, mapansin natin, no, na napakahalaga ng church kasi sabi ng Biblia, Acts 20:28, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit had made you overseers to care for the church of God which He obtained with His own blood. Binayaran niya ito ng kanyang dugo. And in fact, ang church is His own body. Alam natin yon, mga kapatid, no? Na hindi hiwalay sa Kanya. Mahalaga ang iglesia. Ito din yung pillar and ground of truth, no? Sabi ng 1 Timothy 3:15. So, ang church is not the truth itself, but siya yung pillar ng truth. Siya nung nag-a-uphold ng truth. Pero kung ang church ay hindi siya nagre-reach out, hindi siya missional, hindi siya gumagawa ng Great Commission, no? Nasaan yung ilaw niya, no? Tinatago lang niya doon sa isang sulok ang kanyang ilaw, and he fails to function as the light of the world. So ang challenge dito, no? Since nakita natin dito sa text na ang church is golden, at ang church ay meron siyang function to give out light,
There are times when we are tempted to think of the church very lightly, no? Na ang tingin natin sa iglesia, parang hindi naman siya gaano kahalaga. Nakikita natin na sometimes, ako matagal ako nagpa-member way back, no? Parang hindi ko nakikita yung membership ng iglesia na napakahalaga. Pero ngayon nakita ko na ganito pala kahalaga na maging kasapi dito, magiging part sa Golden Lampstand at umiilaw tayo sa Diyos. Now, if you are a member in the church, bawat isa, if you're a member of the church, then ikaw ay officially kabilang sa description na Golden Lampstand ka. Ikaw ay ilawan dito sa mundo. Napaka-noble nun na calling. Golden, ikaw ay may halaga sa paningin ng Panginoon, hindi dahil sa iyo o kung anong meron ka, kundi dahil sa Kanya na pumili sa iyo at magkaloob sa iyo ng halaga. Our worth is not intrinsic. Hindi yan likas sa atin yung value natin, no? But derivative from God. In short, mahalaga ka sapagkat ang kabayaran ng buhay mo ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga tayo, bawat isa sa atin. Kaya huwag mo hayaan, no, na masayang yung halaga na meron ka. Huwag mong sayangin ang biyaya na iyong natamo. Sapagkat napakamahal ng katumbas ng iyong paglaya. Hindi madali, kaibigan, kapatid. Christ has to suffer on the cross. Christ has to bear the humiliations, the insults of people. Christ must face against the wrath of God para maligtas ka, no? Kaya huwag mong sayangin yon. Kasi kung gaano siya naghirap, kung gaano kataas yung weight ng kanyang paghihirap, the magnitude of wrath that he experienced is commensurate, equal yon sa lalim ng pag-ibig niya para sa iyo. Now ngayon, kung may nagmamahal sa iyo na Diyos na ganon, huwag mong sayangin, no? Yung pag-ibig na narinig, na natamasa mo sa Kanya. At kung ikaw ay Kristiyano, naniniwala, nakita mo na ngayon, no, na ikaw ay makasalanan din, at sumampalataya ka na sa Panginoong Jesucristo, mag-repent ka sa iyong kasalanan. Sumuko ka sa Diyos na ito, no? Because ang Diyos na ito ay willing magpatawad, no? Tayo, minsan, mahirap tayo magpatawad, eh. Pero si Lord, kung tunay ka na nagsisisi, He is happy to accept you, no? Nawa, mag-rejoice din tayo kung mayroong patawarin ng Panginoon, no? We will not be like the elder brother in the prodigal son. Now, when the sinning brother returns, he was not happy. He was angry, no? Jealous siya. Pero di sana, no? Nawa, makita natin ang kahalagahan ng gospel na willing magpatawad. As far as the east or the west, so your transgressions will be forgiven by the Lord. At maraming times, we fail in this regard to live as we ought. So come to Christ. And sabi dito sa Ephesians 5:8 verse 9, for you were once in darkness. Dati, nandun ka sa darkness. Nag-grope ka doon sa dark. Hindi mo alam yung tamang direksyon, but now, sabi ni Paul, you are light in the Lord. So kung ikaw ay Kristiyano, liwanag ka na ng Diyos ngayon. Yung liwanag mo nanggagaling sa Kanya. So live, ito na yung command, no? Live as the children of light. Kung ikaw talaga ay light of the world, kung ikaw ay kabilang na dito sa liwanag, then mamuhay ka na bilang isang anak ng liwanag. For the fruit of the light, ano sabi? Consists in all goodness, righteousness, and truth. So challenge yun sa atin, mga kapatid. But upon seeing the preciousness of the church, nakita natin kung gaano kahalaga ang iglesia, ganito pala siya ka-importante kasi yung worth niya dahil kay Kristo na nagbayad sa Kanya, hindi sa Kanyang sarili. But now,
Sinabi ni John here, malapit na matapos mga kapatid, at sa gitna ng mga ilawan ay may isang katulad ng isang anak ng tao. Take note, si Jesus Christ here na nakita niya mga kapatid, hindi na yung humiliated Christ na doon sa cross na naghirap, no? Ito na yung ascended Christ, yung nasa glory na Kristo, na may suot na damit na hanggang sa paa at may gintong bigkis sa kanyang dibdib. Now, hangat ng Diyos dito kay John, mga kapatid, na masilayan niya na makita ang niluwalhating Kristo na umakyat sa langit na ang kanyang presensya ay nasa kalagitnaan ng inuusig na iglesia. No? Remember, He promised to the church that I will be with you until the end. Yan yung pangako niya before he ascended, right? I-fulfill niyo itong mga Great Commission, I will be with you until the end. At nakita ni John na sa kalagitnaan ng 7 lampara na ito, ng kandilero na ito, nandun yung presensya ni Kristo. He saw Him as a Son of Man, meaning to say, yung humanity ni Kristo, hindi yun natapos nung siya ay na-resurrect. Ang nagkatawang tao na Kristo ay siyang nagkatawang tao doon sa kaluwalhatian at hindi niya huhubarin yung kanyang kaluwalhatian bilang Son of Man. No? At number 2, nakita niya na ang Jesus that he saw in the midst of the church as a priest. Nakita niya ito na may mga robe na ganito kataas, right? At nakita niya yung golden sash. No? Yung golden sash, mga kapatid, or yung sash, clothing niya ng isang pare. At makikita natin yan sa Exodus 28 verse 4, Leviticus 16:4. Si Kristo ay nasa kalagitnaan ng mga iglesia at nagsisilbing pare na namamagitan sa atin. So, even though the 7 churches, you undergo persecution, there is a Jesus na namamagitan sa inyo at nagsusustain sa inyo sa inyong mga paghihirap. Yun ang nakita ni Juan dito sa vision na ito. At dahil siya ay pare, sabi sa Hebrews 7:25, dahil dito siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang lumapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang namamagitan sa kanila. So the existence of Jesus there in heaven as a priest, He will never stop interceding for you. Kung may panahon na manghina kahit hindi ka makapag-pray sa sarili mo, ba't andito ka pa din sa iglesia? Ba't ka pa din sumasamba sa Diyos? Maybe it's not you who's praying for yourself, but there's the one who prays for you there, the Lord Jesus Christ, na ikaw ay patuloy na masustain. Hindi sa lahat ng panahon tayo ay prayerful sa sarili natin. Pero what a comfort na may pare tayo doon, mga kapatid, no? Na nagdarasal para sa atin sa panahon ng ating kahinaan. And the Jesus who is in the midst of the church, hindi lang siya pare, hindi lang siya Son of Man na makarelate sa atin, sa mga kahirapan natin. The Jesus that John saw is also a God. Diyos din yung nakita niya. Sabi niya, at ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibo ng tupa. He is the one who has that white hair as wool, mga kapatid, gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas na apoy that can penetrate the look in every aspect of every existence, even the church. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong pinakintab na handang-handa sa war, na magde-depensa at magpo-protect sa kanyang iglesia as a God King, no? So, itong nakita ni John, nakita na ito ni Daniel. In Daniel 7:9, mga kapatid, sabi niya sa vision ni Daniel, and I looked, thrones were placed. Ano nakita niya? And the Ancient of Days took his seat. Nakaupo doon sa trono yung tinatawag na Ancient of Days, na yung clothing as white as snow and the hair of his head like pure wool. He saw him also
aside from being a God na punong-puno ng kaluwalhatian, He saw Him as an avenging King and keeper of His ministers and church. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong pinakintab. Hinahawakan daw niya yung 7 bituin sa kanyang kamay, which is the 7 angels, mga mensahero ito, messengers, preachers. So ganyan niya kahalaga ang iglesia sa kanya, no? Ang church, kahit anong persecution na darating sa kanya, makakaasa tayo na may Diyos kasi merong nag-keep sa atin. Merong Diyos in the midst of the churches. They can attack the church, but there is a king powerful than all of them, the King of Kings. Nang siya'y aking makita, nung nakita ni John, this is just a vision, accommodated vision lang ito mga kapatid. Di pa to yung actual na nakita ni John. Pero nung nakita niya daw ito, sabi niya sa 17:18, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Nag-drop daw siya sa kanyang paanan, no? Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli at ang nabubuhay. Ako ang namatay at tingnan mo, ako yung nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at Hades. Now ngayon, if you have that assuring words coming from the glorified King, it gives us great confidence. Eternal, walang pasimula, walang katapusan, may hawak ng susi ng kamatayan at Hades. Ang Diyos, mga kapatid. Kaya ang prayer din, ang point dito, hangad ng Diyos na masilayan ng iglesia, ang kaluwalhatian ng Kristo upang patuloy siyang mapalakas sa kanyang paglalakbay sa mundo. If there's one wish or one prayer Jesus would make for His Father, it would be this. John 17:24. Ama, nais kong ang mga binigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang kaluwalhatian na binigay mo sa akin. That they will see my glory. To see the glory of Christ, mga kapatid. Yun yung prayer ni Christ. At yun yung pinaka-greatest thing that we can have even in the life to come, na makita mo yung kaluwalhatian niya. Ito ang nagpapalakas kay Isaiah, i-preach ang gospel. Ito yung nagpapalakas kay John na kahit ilulunod siya sa mantika ng time na ito, later on mga kapatid, he continued to fulfill all of this. And even the psalmist, sabi ng salmista sa Psalm 63:2 verse 3, sa gayo'y tumingin ako sa iyo sa sanktuaryo, na minamasdan ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo. So even doon pa lang sa templo, hindi picture pa lang, anino pa lang yun mga kapatid, no, ng gospel. They saw the glory of God. Ang challenge, tinatawag tayo na ating masilayan, pagmasdan at ituon ng ating pansin sa kaluwalhatian ng persona ni Kristo. So, i-contemplate natin. Pagpunta natin sa iglesia, mga kapatid, sa pag-uwi natin, yung binasa, pinreach, i-contemplate mo yung katotohanan na yon. Tingnan mo yung persona ni Kristo at gawin mo siyang debosyon sa buhay mo. Look at Him as your priest na nag-offer ng perpektong sacrifice para mapatawad ka. Look at Him as the priest who understands at nakaka-relate sa lahat ng pagsubok na dinaraanan mo. A priest in heaven na ngayon patuloy nag-intercede sa iyo before His Father to sustain you. And look at Him who is your King, who is your protection, who defends you and avenges the wrongs that were done against you. Napaka-comforting ng ganitong hari, no? Like this, but it is a scary thing to make this king the enemy. If there's one na dapat matakot sa Diyos, matakot sa Kanya, ang hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan at niloloko ang Diyos. Kaya if meron man sa atin na hindi sumasampalataya sa Panginoon, kaibigan, matakot ka.
Matakot ka kapatid, if meron man. Kasi this Lord, the day of His coming, ito yung kinatatakutan ng mga propeta. The day of His indignation when it comes. Pero habang nandito siya, nag-offer ng kanyang sarili na magbigay ng kaligtasan. Tumugon tayo, acknowledge Him as your Lord and Savior. And more than that, look at Him as your loving God, who is the fountain and perfection of all our joy and happiness. What a great God. Let's pray to the Lord. Aming dakilang Diyos, Lord, salamat, Panginoon, na pagamat napakahirap ng Book of Revelation, pero dito sa mga simbolo, sa mga metaphors, sa nakita ni John, nakita namin na ikaw ay maluwalhati, punong-puno ng kapangyarihan, punong-puno ng kalakasan. Nakakatuwa, Panginoon, na bagamat ang sitwasyon namin, ang mga circumstance namin ay napakahirap. Kung dito kami titingin, manghihina kami. Pero kung tumitingin kami sa iyo, who walks in the midst of the church, who sustains us, who's powerful to protect us, meron kaming confidence na magpapatuloy kami at mag-persevere kami dito sa buhay na ito. Sapagkat kami ay kumakapit sa iyong pangako na kailanman di mo kami iiwan sa lahat ng aming pinagdaraan. Salamat sa mensaheng ito, to see how precious the church and to see your glory. And that's enough for our happiness. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.